Magandang araw sa lahat. Ako po si Mr. Romas, isa sa mga mag-uulat sa inyo ngayong araw. At ang aking talakayin ay tungkol sa mga kwento sa aming pangkat na kabanata 8, kabanata 8. Sa unang kwento, pinamagatan itong Alsado ni Rinaldo E. Duque. So bago ko simulan ang kwento ay kilalanin muna natin ang mga tauhan na angkop sa kwentong ito. Ang unang tauhan sa kwento ay si Ama Balawas at si Bugnos. Pangatlo ay si Balawid. So, bago ko simulan ang ating pag-uulat ngayon o ang pagtalakay sa ating kwento, ay tingnan natin ang ating tagpuan. Ang tagpuan ng kwento ay nangyari sa Dapayan at sa Kapatagan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang paghahanap sa susunod na mamumuno sa isang tribo na tinatawag na Baugin na naninirahan sa bundok. Puntong ito ay isasalaysay ko sa inyo ang mga kaganapan sa ating kwento. Isang umaga, maagang nagising ang mga nasa nayon ng Baugin, pabata, kabataan at mga matatanda, dahil ito ay isang espesyal na araw para sa kanila. Punta sila sa Dapayan upang saksihan ang pag-alis ng isang kilalang taga-nayon upang maglakbay sa malaking lungsod sa Kapatagan. Ito ay isang anak ng Pangulo ng Purok. Hindi nagtagal, dumating na ang kanilang hinihintay kagaya ng lahat. Kalalakihan sa tribo ay nakabahag siya. Siya ay si Bugnos. Ibinigay ng mga matatandang babae at matatandang lalaki ang mga kagamitan ng makisig na mandirigma, ang espada at bahag niyang kanyang dadalhin. At ang tanging sinasabi lamang nila na sana siya ay makabalik sa kanilang nayon na matupad ang kanyang sadya sa Kapatagan. At ito ay upang hanapin sa Kapatagan ang palungang tandang na lumisan. Sa daang pababa mula sa Dapayan, unti-unti nang nilamon ng makatalubong na dagim ang makisig na lalaking may pasiking sa likod at may bitbit na aliwa, kasabay ng haginit ng kidlat na binuntutan ng nakatuliglig na kulog ang pagtulak niya sa pintuan ng silid at siya ay pumasok sa isang silid na may tao na nakaupo sa isang upuan. Ang tao palang ito ay ang susunod na dapat na mamuno sa nayon ng Baugin. Ngunit siya ay lumisan na walang paalam sa kanilang nayon, sa kadahilanang siya ay gustong mag-aral at mamuhay sa Kapatagan. Sa pagpunta niya sa Kapatagan, may tumulong at pinag-aral siya ng isang pari. At totoo ngang siya ay naging matagumpay, naging hipe, manager, boss. At siya ay mayaman na talaga sa Kapatagan. Ngunit ang sabi ni Bugnos, kailangan niyang bumalik sa Baugin upang maging panguluhan ang nayon ng Baugin. Ngunit si Balawid ay nagtumigas at bumuo ng mga desisyon na hinding-hindi na talaga siya babalik sa bundok ng Baugin, dahil siya ay may marangyang buhay na sa Kapatagan. Ngunit ang kapatid niyang si Bugnos ay buo na rin ang isip na kung hindi sasama si Balawid sa kanya ay puputulin na lamang nito ang ulo ni Balawid upang dalhin sa Baugin, dahil ito na rin ang bayad sa pagkakasala ni Balawid na lumisan sa kanilang nayon at may iniwan palang ito kasintahan na nagdadalang tao at napaparusahan ng kanilang tribo. At ito ang naging dahilan sa pagkipil ng sariling buhay, kaya naging miyembro na din si Bugnos sa tribo ng Alsado. Kaya sa pagtatapos ng kwento, pinugutan nga ng ulo ni Bugnos si Balawid at dinala sa nayon ng Baugin. Doon lang po nagtatapos ang kwento ng Alsado. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan ay tatalakayin natin ang kwento ng ang mga bundok sa Baganing Ubog. At ang mga tauhan sa kwento ay sina Amang Lakay Subagan, Inang Bakit Giday. At ang tagpuan sa kwento, nangyari ito sa bundok sa silangan ng Bagani. Sa kwentong ito, isinasalaysay dito kung paano at kung gaano kaganda ang pamumuhay noong araw. Paano sila namuhay
na ang kanilang kinakain ay purong makikita at pwede lang itanim sa kanilang bakuran. Sinasay din dito kung gaano pa kaganda ang kapaligiran noon kaysa ngayon, at yun ay dahilan sa atin na mga tao. Tayo rin ang mga sumisira sa ating kalikasan. At ngayon, talakayan na natin ang mga pangyayari sa kwento. At ito na ang kaganapan sa kwento. Kambal silang huklubang bundok sa silangang ng paganing ubog. At kung tawagin ko sila ay sina Amang Lakay, Subagan at Inang Bakit Giday. Mula pa sa aking kamusmusan, tinuturing ko silang dalawang matatandang ninunong mapagmahal. Tuwing umaga panunuorin ko ang pagsikat ng araw sa kanilang mga noo. At habang lumalatag ang liwanag sa paligid, nararamdaman ko ang mabining hanging haplos nila sa aking muka. Ipinapatong nila ang mga palad sa aking noo at ginugulo ang aking buhok na para bang iginagawad ang kanilang bendisyon. Sa gayoy, may gawad sa akin ang mga walang katapusang biyaya. Mahilig silang magkwento tungkol sa kanilang mga karanasan. Inikwento rin kung paano nila sinasahod sa mga palad ang mga patak ng ulan at saka iniimbak ng hindi mawawalan ng tubig kahit nasasakdulan na ang init ng tag-araw. Inalalahad nila kung paano nililikha ng mga ibon ang mga walang katapusang uyayi ng mga ito. Gayon din ang iba't ibang pang mga hayop na nananahanan sa kanilang kandungan upang maging bahagi ng misteryosong konserto ng buhay na ang mga may malinis na puso at konsensya lamang ang nakakarinig at nakakaunawa. Sinasay din nila kung gaano sa gabi ay nakipaglaro sila sa mga diwata at mga lambana sa malamlam na sinag ng bilog na buwan. Habang nakaidlip ako at nanaginip ng mga panaginip, ngunit ngayon hindi na masigla ang kanilang mga tinig. Gaya ng dati, kundi naroon ang tila hindi na maarok na hinagpis sa kanilang himig. Kinukwento nila ngayon ang mga dahilan kung bakit wala nang inaarugang mga binhi sa sinapupunan pagkat binago na ng kalapastanganan ng mga tao. Ang mga ito kaya hindi na luntian ang kanilang mga kasuotan. Kinukwento na nila kung bakit hindi na nila kayang isahod ang mga palad sa ulan, kaya't natutuyo na ang mga danaw, lawa at batisan. Inilalahad na nila ngayon na wala na silang naririnig na awit ng mga ibon at ng mga iba pang uri ng mga hayop sa kanilang kandungan, pagkat naglaho at lumayas na ang mga ito at marahil ay hindi na mababalik kailanman. Ikinukwento rin nilang hindi na tumutubo pa ang ligaw na bulaklak sa kaparangan, kaya naglaho na rin iyong mahiwagang halimuyak na sasamyuin ng pagod na manlalakbay. Sinasay nila ngayon kung bakit hindi na sila nakipaglalaro sa mga diwata at lambana tuwing kabilugan ng buwan, sapagkat nagtampo na ang mga ito at naghanap na ng ibang tutuluyan. At tuwing hapon, hindi na sila pinaghahabi ng pahawiriin na puting-punting pindong na ipinagsasangalang sa kanilang nanlalabo ng mga mata habang pinapanood ang paglubog ng araw sa kanluran. At doon lang po nagtatapos ang kwento. Sa pagpapatuloy, ating tatalakayin naman ang kwentong Pinamagatang Higante. Ang mga tauhan sa kwento ay sila Lerma, Andet at ang mga pinsan ni Lerma. Sa tagpuan naman ng kwento ay ang Talon at Bundok Mabwa. Sa kwentong ito, si Lerma na naniniwala sa alamat ng higante na
umano'y nagmarka ang pagluhod nito sa bundok Mabwa. Kaya naisip nilang magpipinsan na umakyat sa bundok na ito. Pero iba ang kanilang saksihan. Hilerma at ang kaniyang mga pinsan ay papaakyat sa bundok Mabwa. Ang kaniyang lola ang palaging nagkukwento sa kanilang magpipinsan tungkol sa alamat ng Mabwa na tungkol sa higanting pinarusahan ng hari kaya't mayroong dalawang biyak na dinadaanan ng alon na pinaniniwalaan ng mga tao na ito'y pinagluhudan ng higante. Nang sila'y makarating sa talon, siya ay nawala ng gana kasi ang talon ay marumi na ang tubig kaya't hindi siya naligo at ang mga pinsan na lamang niya ang naligo dito. Napasyahan niyang pumunta sa kabilang dako ng talon at may nakita siyang bata na maliit at siya'y naaliw sa bata. Tinanong niya ang pangalan nito. Siya daw ay si Andet. Tinanong niya kung saan ang bahay nito at doon lang malapit sa talon ang bahay nito. Sa hindi mawari na kadahilanang inanyahan niya ang bata na pumunta sila sa bahay nito. Pagkakita niya sa kanilang estado ng pamumuhay ay bigla siyang naawa. Nag-uusap-usap sila sa magulang ni Andet at masayang kumakain ng kamuting kahoy. Nang sinabihan siya ng ama ni Andet na delikado kung magtagal pa siya at baka madamay daw siya, kaya sa walang pag-alinlangan umalis at hinatid siya ni Andet pabalik sa may talon at sa kanilang paglalakad ay may nakasalubong silang sundalo at sila'y nagtago sa likod ng malaking bato. Pati si Andet at maya-maya ay may putukan na silang naririnig sa sobra ang kaba ng kanyang dibdib. Si Andet naman ay kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang kubo. Umuwi silang magpipinsan na parang wala sa sarili. Lalo na si Lerma dahil nag-alala siya kay Andet at sa buong pamilya nito. Kinabukasan, may ibinalita ang lola niya na nasa barangay daw ang mga bangkay ng mga patay. Kaya walang pag-alinlangan pumunta at tumingin siya at parang gumunaw ang mundo niya at nadurog ang kanyang puso. Pagkakita niya sa buong pamilya ni Andet at si Andet ay bangkay na. At ang sabi ni Lerma, hindi ko natagpuan ang paraiso sa bundok ng Mabwa. Ngunit nakilala ko si Andet at nasaksihan niya ang pag-aaway ng dalawang higante na siyang dahilan ng kanyang maagang kamatayan. At doon lang po nagtatapos ang kwentong higante. At doon lang po nagtatapos ang aking pag-uulat. Marami pong salamat.